Good morning! Today, 2 weeks old na si baby. Matagal din akong di nakapag-mini vlog since nanganak ako. And today, I'll show you our morning routine at kung paano ko nga pinapaliguan si baby. We usually wake up around 6 a.m. para abangan naman ang morning sunlight for our manopo. This past few days, every other day lang halos sumisikat ang araw. Swerte nga kami dahil direct ang sunlight dito sa aming kwarto. We don't have to go outside para lang nga mag-sunbathing. Very important ang sunlight sa ating LOs, lalo na these early stages. Here's why. First, vitamin D to strengthen their bones and teeth. Nakakatulong din ito to regulate sleep and digestion. It prevents jaundice or paninilaw and can produce high energy levels. The best time for sunbathing is between 6 a.m. to 7:30 a.m. for 15 to 30 minutes. Halos kakasimula pa lang nga namin at eto nga meron ng humihinging bata. At tayo nga mga padede moms, anytime, anywhere, basta nga umiiyak ang baby, eto nga lang ang kasagutan. Kaya heto nga pinadede ko na para din na nga magngak-ngak. Sobrang galing nga mag-latch ng baby kong ito, kaya parang laging may kaagaw pag nagdedede sa mami niya. Habang nagdedede nga tong si Mano Pup, napansin ko parang singhaba na naman ang kuko ni Wolverine ang kuko niya. Kaya nga pinutol ko na kahit gising. Aminin natin, isa yan sa mga pinakamatatalim na bagay sa mundo. 10 minutes pagkatapos ng sunbathing, diretso na namin pinapaliguan si Mano Pup. Naalala ko nga sa ospital, 4 to 5 a.m. pa lang pinapaliguan na nila ang mga baby. Kaya ako, I also preferred morning baths kaysa matanghali pa. Mas masarap din kasi ang tulog nila pag napreskohan na. Before I start, nakaready na lahat ng gagamitin ko from baths to outfits para mas mabilis ang transition. First thing I wash is yung mata ni baby using 2 wet cotton balls. Isang mild swipe lang at wala nang balikan. Pagkatapos, sinunod ko naman yung face, nilagyan ko lang din ng konting soap, then pinunasan ko din ng isa pang wet cotton ball. Ever since my firstborn, ako na talaga ang nagpapaligo sa mga anak ko. At sa pagpapaligo nga, before I start, I always remember to be gentle and thorough. At higit sa lahat, mabilis at tahimik lang. Mas kalmado kasi sila pag kalmado din ang paligid nila. We also make sure na nakasara yung mga bintana o aircon para hindi lamigin si baby. Sinashampoo ko na din si baby bago yung katawan para di mapasukan yung tenga niya ng tubig. Pagkatapos naman banlawan ng hair niya, sunod ko na malinisin ng bambam niya. Hinuhuli ko talaga tanggalin ng diaper para kahit umihi or mag-poo before bath, walang mess. Di ko na din pinakita dito kasi baka ma-evict tayo ni Lolo M. Char. Sa paglinis ng bambam nga, mas gusto ko gumamit din ng wet cotton balls kaysa wipes. Lalo na pag newborn pa lang at wala pang isang buwan. Mas malinis kasi at mas mild ang texture. Mas magandang gamitin sa mga sensitive areas. Sa pagsabon naman ng katawan, di na ako gumagamit ng washcloth. Mas gusto ko namang gumamit ng wipes. Sinisigurado ko lang nga na warm na yung wipes bago ko ikuskus kay baby. Dinedilute ko din yung soap sa water at di ko dinadirect sa balat niya. Yung mga products kasi na tulad ng soap, minsan ay malamig sa balat at matapang, kaya mas magandang lusawin muna natin sa warm water. Tignan nyo naman at sobrang relax na relax ang Mano Pup. Kahit konting iyak nga ay wala kang marinig dyan pag naliligo, sobrang bait lang. If during baths nga at umiyak si LO, makakatulong na kausapin natin sila. Bukod kasi sa mga lullabies, ang mom's voice nga ay very relaxing din sa mga LOs natin. And most importantly, make sure na busog ang baby natin before baths to avoid fussiness. And we're done! After nga maligo, ay dede na naman agad ang Mano Pup namin. Kaya yun lang muna. Bye!